Kamusta? Kami ang Magi Guild, sigaw ng tatlong A-rank hunter. Napatanong naman bigla si Kang Cholsa, anong problema nila? Habang si Kwon Hyukso naman ay nagulat sa biglang pagbating sigaw ng tatlo. Napapatingin naman si Dojon sa tatlo, at napapaisip na parang may mali sa kanilang kinikilos. Inangat ng tatlo ang kanilang ulo habang nakatayo ng diretso. Kaya dahil doon nagtaka si Kang Cholsa, ito ay lumapit kay Dojon at bumulong, sa tingin mo bakit sila nagkakaganyan? Hindi ko alam, wika ni Dojon, napasabi naman si Han Donghyun sa kanyang isipan, habang bakas sa kanyang muka na natatakot at kinakabahan, hindi kami maaaring magkamali. Kung kami ay magkamali kahit isa, maaari namin itong ikamatay. Biglang naalala ni Han Donghyun ang mga sinabi ng direktor sa kanila. Kung saan nakaupo si Jung Yang-chul, at seryosong nakatingin sa tatlo, ito ay napasabi, sigurado akong naiintindihan niyo ngayon. Tungkol sa kung anong klaseng tao si Mr. Lee Dojon. Kung gagawin niyo, kung gayon mas mabuting tratuhin niyo siya ng inyong puso at kaluluwa. Nakinig naman ang tatlo sa mga sinabi ni Jung Yang-chul, gayunpaman hindi nila maiwasan matakot, at kabahan sa kung anong mangyayari sa kanila kapag sila ay pumalpak. Habang nakikinig si Han Donghyun, ito ay napasabi sa kanyang isipan, at inaalala ang nakaraan sa una nilang pagkikita ni Dojon sa dungeon, wika nito, maaalala niya ba na minura ko siya noon? Bakit kailangan kong maging emosyonal noon, dagdag pa ni Jung Yang-chul, habang napapatingin ng seryoso sa Magi Guild, kung may problema sa relasyon namin ni Mr. Lee Dojon, kung gayon ito ay magiging kasalanan niyo. Wag na wag niyong gagalitin si Mr. Lee Dojon, kahit sa anong paraan, kuha niyo. Lalong natakot si Han Donghyun, habang binabalikan ang mga salitang sinabi ni Jung Yang-chul sa kanila. Napasabi na lang ito sa kanyang isipan, pakiusap, wag mong tandaan na nagmura ako sayo. Bigla naman napasabi si Dojon, habang naglalakad palapit sa lababo, maupo muna kayo. Kukuha ako ng tsaa para sa inyo. Nabigla naman si Ju Yang-ho at Han Donghyun sa sinabi ni Dojon. Kaya napasabi si Han Donghyun kay Dojon, ako nagagawa sa sarili ko. Napatingin naman si Dojon at napatanong, ano sabi mo? Kinabahan naman si Han Donghyun, at napasabi, maaari rin akong gumawa ng para sa iyo, kung gusto mo. Hindi, gusto kong gawan kita. Napatingin naman ng seryoso si Dojon sa dalawa at napasabi, magkakaproblema ako kung ganito ang pinapakitang ugali ng bisita. Kinabahan, at natakot naman ang dalawa sa pinagsasabi ni Dojon. Kaya napatanong si Han Donghyun kay Dojon, ano, problema? Kung gayon anong gagawin namin, napasabi na lang si Dojon sa kanyang isipan, habang nakikitang takot na takot ang dalawa, mukhang binalaan sila ng malupit ng direktor. Gayunpaman napasabi na lang si Dojon sa dalawa, basahin nyo na lang ng mabuti ang iyong mga kontrata, at lagdaan ang mga ito kapag nakumpirma nyo na ang mga nilalaman. Nang ito ay narinig ni Han Donghyun ito ay napasabi at napasigaw, kung gayon. Mira, Yang-ho upo sa kanya-kanyang upuan, nabigla naman si Kang Cholsa at Cha Ye-ji sa inaasal na ugali ng Magi Guild. Kinuha agad ni Kang Cholsa ang mga kontratang babasahin at pipirmahan ng Magi Guild. Nang ito ay nabigay na ni Kang Cholsa, biglang sumigaw si Han Donghyun at napasabi, maghandang maglagda. Dahil doon, inangat nila ang kani-kanilang kamay na may hawak na ballpen, nang sila ay handa ng maglagda ng kontrata, kanya-kanya nila itong nilagdaan, kahit na hindi nila ito binasa, dahil doon nabigla si Kang Cholsa sa biglang paglagda ng tatlo, kaya napasabi si Kang Cholsa sa tatlo, teka, dapat nyo munang basahin ang kontrata bago nyo ito pirmahan. Gayunpaman hindi ito pinakinggan ng Magi Guild, napasigaw lang si Han Donghyun, kinumpirma na namin. Bigla namang napatingin si Kwon Hyukso kay Dojon, at napatanong, anong nangyayari? Gayunpaman umiling lang si Dojon sa tanong ni Kwon Hyukso. Nagpatuloy ang tatlo sa mga hindi kapaniwalang pag-uugali, hanggang maggabi, at matapos ang kanilang trabaho. Sa pag-uwi ni Dojon sa kanyang bahay, ito ay agad napasabi, Yunhee, nandito na ako. Nagulat namang tanong ni Yunhee, nakabalik ka na, habang si Carcel naman ay napasabi kay Dojon, maligayang pagbabalik, Master.
Tuwang-tuwa namang sinalubong ni Yongyong si Dojun, at napasabi, "Hinintay kita, Master." Napasabi naman si Dojun kay Yongyong, "Sigurado akong hindi pa kayo kumakain. Mauna ka nang kumain." Natuwa naman si Yongyong sa sinabi ni Dojun. Kaya ito ay napasabi, "Magiging okay ba yun? Kung gayon simula ngayon mauuna na akong kumain." Ito ay narinig ni Yunhee, kaya ito ay galit na napatanong kay Yongyong, habang ito ay nakatingin, "Yongyong, gagawin ba talaga natin yang mga sinasabi mo?" Kinabahan namang napasabi si Yongyong kay Yunhee, "Nagbibiro lang ako." Nang natabi na ni Dojun ang kanyang mga gamit sa kanyang kwarto, ito ay agad dumiretso sa lamesa, para maghandang kumain ng panggabihan. Napatingin naman si Yongyong kay Dojun at napatanong, "Pwede na ba akong kumain?" "Oo, pwede ka nang kumain," wika ni Yunhee, habang naiinis pa din sa sinabi ni Yongyong kanina. Natuwa naman si Yongyong dahil sa wakas ay makakakain na siya. Habang tuwang-tuwa si Yongyong, ito ay nagpasalamat sa pagkaing nakahain sa kanyang harapan. Nang natapos ng magpasalamat si Yongyong, sinunggaban niya agad ang pagkain sa kanyang harapang. Napatingin naman si Dojun kay Yongyong at napasabi, "Ngayon napapaisip ako. Hindi ko alam kung kakaiba ba itong nilalang na ito." Dagdag pa ni Dojun, habang napapatingin kay Carcel, o si Carcel ang hindi normal. Siyempre siya ang weird, dahil sa katakawan ni Yongyong, ito ay nabulunan. Kaya ito ay napasabi kay Yunhee, "Yunhee, tubig, tubig." Napatingin naman si Dojun kay Yongyong, at binawi ang mga sinabi niya tungkol kay Carcel. Bigla namang tinawag ni Yunhee ang kanyang ama, kaya napatingin si Dojun, at napatanong kung anong problema. Kaya napatanong si Yunhee sa kanyang ama, "Sa anumang pagkakataon, may oras ka ba bukas?" Dagdag pa ni Yunhee, habang ito ay kinakabahan sa sasabihin ng kanyang ama, "May parent observation class bukas ng 10 AM, kaya napapaisip ako kung makakapunta ka bukas." Bigla namang napakamot si Yunhee ng kanyang ulo at napatanong sa kanyang ama, "Hindi bale na? Sa palagay ko marahil ay hindi ka maaaring makapunta, tama ba? Hindi ba kailangan mong pumasok sa trabaho dahil weekday?" Napasabi naman si Dojun sa kanyang anak, "Pupunta ako. Natapos ko na ang lahat ng trabaho ko, at gagamitin ko na lang ang kalahating araw kong bakasyon." Natuwa naman si Yunhee sa sinabi ng kanyang ama. Ito ay napasabi sa sobrang tuwa, "Talaga ama? Sabi nila ang observation class ngayon, ay pupunta sa portal na lumabas 2 linggo ang nakalipas. Walang mga halimaw pero gusto kong tignan." Napangiti naman si Dojun, at napasabi sa kanyang isipan, mukhang masayang-masaya talaga siya. Paano ako hindi pupunta kung ito ang nagpapasaya sa kanya? Bigla namang sumigaw si Yongyong at napasabi, "Gusto ko ding sumama." Ngunit biglang napasabi si Dojun kay Yongyong, "Huwag kang magsalita, kung may laman ang iyong bibig." Nakakadiri, kinabukasan sa loob ng portal, sari-saring mga taong nagbebenta ng pagkain, tulad ng hot sweet potatoes, at iba pa. Napapatingin naman si Yongyong sa paligid, habang takam na takam sa mga pagkaing binibenta. Si Carcel naman ay napatulala sa daming taong naroon. Pumunta naman si Yunhee sa isang tindahan, para ito ay bumili. Sa paglapit ni Yunhee sa tindahan, ito ay napasabi, "Mister, bigyan mo ako ng 3 na may red beans." "Okay, eto na," wika ng tindero. Nang ito ay nakuha na ni Yunhee, binigay niya agad ito kay Yongyong at Carcel. Natuwa naman si Yongyong sa pagkaing binigay ni Yunhee, gayunpaman tumanggi si Carcel sa pagkaing inaalok ni Yunhee sa kanya. Kaya napatanong si Yunhee kay Carcel, wika nito, "Ayaw mo ng matamis na pagkain?" Napangiti namang sinagot ni Carcel ang tanong ni Yunhee, "Nagpapasalamat ako na binibigyan mo ako ng isa, ngunit ang mga pagkain na tulad nito ay hindi bagay sa akin." Napapaiyak naman si Yongyong sa pagkaing binigay ni Yunhee sa kanya. Lalo namang napaiyak si Yongyong nang nalaman niya na sobrang sarap ng pagkain ito. Napasabi na lang si Dojun sa kanyang isipan, nang nakita niya ang inaasal ni Yongyong, "Kahit anong tingin ko, pansin ko, tinuruan siya ni Yunhee ng hindi magandang mga gawi sa pagkain." Biglang nagsalita ang isang guro gamit ang hawak niyang microphone. Ngayon,
Lahat ay makinig, isa itong portal na lumitaw pagkatapos maklear ang portal ng Malano at walang anumang halimaw ang narito. Gayunpaman, ito ay itinalaga bilang isang site ng pagsasanay, dahil posible na sanayin ang iyong mana control, habang hinahanap ang mahiwagang fragment ng mapa na ito. Tandaan mga magulang, maaari nyo lamang obserbahan ang inyong mga anak, dito sa observation deck. Ang mga mag-aaral ay kailangang lumabas, hanapin ang mga fragment ng mapa. At ilagay ang mga ito sa goblet sa gitna ng field, bilang souvenir, ang mga magulang ay bibigyan ng isang assistant bead. Nagtaka naman si Dojon, at napatanong sa kanyang anak, kung ano ang kayang gawin ng assistant beads na binigay sa kanya. Napasabi naman ang kanyang anak, ang bagay na ito ay karaniwang tumutulong sa iyo na makahanap ng nakatagong kayamanan. Dagdag pa ni Yunhee, at kung lalagyan mo ito ng mana, maaari mong baguhin ang hugis nito. Magbabago ang kulay depende sa kung gaano karaming mana ang inilagay mo dito. Mula sa pula hanggang purple, kung mas malakas na mana ang inilagay mo, ito ay magiging darker purple. Nabigla naman si Dojon sa biglang pagbago ng hugis ng bola at sa kulay nito. Kaya sinubukan ni Dojon lagyan ng key ang assistant beads. Habang ito ay napapatingin sa assistant beads, ito ay napatanong sa kanyang isipan, masisira ba ito kung sobrang daming key ang ilalagay ko dito? Gayunpaman hindi nasira ang assistant beads na nilagyan ni Dojon ng maraming cost, ito ay naging itim lamang. Nabigla naman si Yunhee sa kulay na lumabas sa assistant beads ng kanyang ama. Napapanganga na lang si Yunhee, habang napapasabi sa kanyang isipan, kulay itim. Hindi ko pa narinig na naging itim ito dati. Namangha naman si Dojon sa tibay ng assistant beads, kahit na ito ay nilagyan niya ng maraming key. Sinubukan naman ni Dojon na gawing dagger ang assistant beads at mukhang matagumpay niya na gawa ito. Kaya ito ay kinatuwa niya, bigla namang napasabi ang guro na may hawak na microphone, students. Pakiusap maghanda sa paglabas, napatingin naman si Yunhee, at napatanong sa kanyang isipan, simula na agad. Siguro mamaya ko na lang tatanungin ang teacher, sa kung paanong nakakuha ng itim na kulay si ama. Napasabi na lang si Yunhee sa kanyang ama, habang napapatingin, aalis na ako. Nagpaalam naman si Dojon sa kanyang anak, at napasabi, sige, mag-iingat ka. Si Yungyung naman ay masayang kamakaway, habang si Carcel naman ay yumuko. Biglang nakaramdam ng malakas na aura si Dojon sa paligid. Kaya ito ay napasabi sa kanyang isipan, habang hinahanap ang lokasyon kung saan niya ito naramdaman. Nakaramdam ako ng malakas na enerhiya na nagmumula sa open area na yun ngayon. Napatingin si Dojon sa gitna ng field, napansin nito na ang naramdaman niyang malakas na aura ay nanggagaling sa goblet. Kaya ito ay napatanong, ang goblet na ba yun ang naglalabas ng malakas na enerhiya? Dagdag pa ni Dojon sa kanyang isipan, dahil hindi ko kayang malagay sa panganib si Yunhee. Dapat kong suriin ito, kaya inatake ni Dojon ang goblet gamit ang kanyang key. Ngunit ito ay inabsorb lamang ng goblet, dahil doon nagkaroon ng malakas na lindol. Napapatanong naman si Dojon sa kanyang isipan, kung paanong naabsorb ang kanyang key. Nagpanik naman ang mga magulang sa loob ng portal, dahil sa lindol ng ginawa ng goblet. Sila ay nagtataka at hinahanap ang kani-kanilang anak dahil sa lindol. Dahil doon pinaginitan nila ang teacher, na bakit kailangan matuto ng kanilang anak sa delikadong lugar na ito. Pinakalma naman ng teacher ang mga nagagalit na magulang sa kanya. At napapasabi na ito ay hindi pa nangyari kailanman. Biglang kumalma ang lahat nang huminto ang paglindol. Ngunit kahit huminto ang lindol nawala na ng tiwala ang mga magulang sa teacher. Kaya hinahanap nila ang kani-kanilang anak, para lumabas sa loob ng portal. Habang si Dojon naman ay napapaisip, kung bakit nagkalindol ng biglaan, at napatanong sa kanyang isipan, dahil ba hinigop nito ang kiko? Nagpanik naman si Yungyung at napasabi, hindi ko pa nakakain ang lahat ng pagkain na nandito. Habang si Carcel naman ay napapaisip kung paano nangyari nagkalindol. Dagdag pa ni Dojon habang napapatingin sa goblet, dahil sa paghigop niya ng aking key, mas lalong lumakas ang enerhiyang inilalabas nito.
Bigla namang nakatanggap ng mensahe si Dojon sa kanyang window screen, nakasaad dito na pinapanood siya ni Nerges. Nabigla naman si Dojon sa biglang paglitaw ng window screen niya. Biglang lumabas ang isang special quest sa window screen ni Dojon. Ayon sa quest ni Dojon, pinapanood ka ni Nerges, tumungo sa gitna para sa isang espesyal na pakikipagsapalaran. Si Nerges, ang manager na minsang nagbabantay sa tutorial sa center, ay nasil dahil sa paglabag sa rules, at pagpatay sa mga challengers. Kolektahin ang lahat ng mga fragment ng ticket, upang alisin ang pagkakaselyo ni Nerges, at matanggap ang kanyang pagkilala. Cumulative progress, kailangan mong makaipon ng 10,000 ticket fragments. Mayroon kang 9,934, ang kailangan mo na lang ay 66 na tickets fragments. Ang maaring mo makuha sa pagkolekta ng mga ticket fragments, ay isang ticket para makapasok sa center plane, at bubuksan ang tutorial zone, hindi ka maaaring umalis sa portal sa loob ng limitadong oras, ang natitirang oras, 21 oras 38 minuto at 2 segundo. Napapaisip at napapatanong naman si Dojon sa kanyang isipan, ang goblet na yun ay isang susi, upang mabuksan ang center plane. Okay lang ba talaga na nandito si Yunhee sa lugar na ito? Dagdag pa ni Dojon habang naalala ang Behemoth Guild. Ibig sabihin ba nito ay walang kabuluhan ang lahat ng pagsisikap ng Behemoth Guild?